Welcome to Itlog Podcast Episode 5! Yay! Ay, hindi sabay. Okay lang yan. Okay lang yan. Yan talaga. Hindi sabay. Ganun talaga. Normal na yan. So, Kaitlog, Joseph, ano bang topic natin for today's episode 5? Di ko alam eh. para maganda pag-usapan ngayon yung ano. Para sa inyo, ano ba yung work-life balance? Wow. Oh, work-life balance. Natanong na ako nung ka-work ko kanina. Yung about sa work-life Oo. balance. Ang tanong, totoo ba yun? Totoo ba ang Oo, work-life balance? Tsaka, totoo ba na may balance talaga yun, no? Mababalance mo ba talaga ang work at life? Or kung hindi work, business, mababalance mo ba yun? Tingin mo, Paps? Ano bang sinagot mo doon nung tinanong ka? Nung tinanong kasi ako about Tinanong work-life ka naman eh. balance. Di ba tinanong niya ako? Ah. So sabi ko, parang di ko siya masagot ng diretsyo na paano nga ba ako nasabing work-life balance. So para sa akin lang, parang na-balance ko siya in a way na kapag work. Kapag nag-travel ako or something na lumabas ako, talagang yun lang yung iniisip ko. Kasi kung nasa travel ako, tapos iniisip ko pa rin yung work, di parang nawawala na yung balance ng buhay ko. Parang ganun. So parang sa akin, be present. Kung nag-work ka, work. Ganyan. So parang laro, ganyan. Parang yun lang yung parang be present sa akin magkaroon ng balance. Sa'yo ba? Tingin mo, Renz? Ano, sa akin, work-life balance. Siguro yun nga, ganun din. Nung nag-work pa naman ako sa, na as employee nun, pag nagbabakasyon din naman ako, bakasyon talaga, yung like, iwan talaga yung yung work. Ganun. Tapos, pagka-work naman din, is focus lang din sa work. So, kasi di ba, kaya nga pinag-uusapan yan, kasi parang yung iba, yan, lagi na lang akong work, lagi na lang work. Diba? O kaya, gusto na naman nilang mag-enjoy, ganun nga. Parang kasi syempre, pag tinanong mo sila, bakit ba ako nag-work? Di ba nga para mag-vacation, parang ganun. Yung iba kasi ganun. Ewan ko lang din sa iba. Pero yung most na mga kakilala ko, pag inask mo sila, bakit ka ba nag-work? Para may panggastos ako to please myself or para syempre, yun nga, i-enjoy lang yung gusto nilang mga mabili na dati hindi nila nabibili, ganun. So that way, parang yun nga, yun yung life na gusto nila. Kaso, minsan, nahaharangan na ng work, yun. Gawa ng, to achieve yung life na yun, kailangan nila mag-work. So parang, hindi na nila tuloy alam, minsan nakakalimutan na ganun. Nakakalimutan na i-balance. Minsan yun yung goal. Oo. Pero, natatabunan na pala, puro work na pala, Puro work in na order lang. na magkaroon sila ng life na tinatawag. Oo. Minsan nagiging work na lang kasi nga, kailangan ko mag-work para maano ko yung work-life balance. Work-life balance. Kasi para makapag-travel ako, para magkaroon ako ng life. Yun, ganun. Ikaw ba, Dream? Ganun din ba ang Paano ba ang Kasi talagang nasa business ka na. Paano ba masabi ko, business, Oo nga. paano man siya nababalance naman in Sa akin kasi, feeling ko, ang ginagawa ko talaga, all in din. Same din sa'yo, parang all in. Sabi nga, work hard, play hard. Di ba? So, pag nag-work ka, pag nasa business ka, pag ako sa akin, kapag inaasikaso ko yung business ko, kapag alam kong magka-travel, ganyan, may life. Pag meron ka nung play na part, meron kang bakasyon, ganyan, dapat pinaprepare mo na yung sarili mo na wala or minimal na lang talaga yung gagawin mo. Siyempre, except pag emergency. Kaya, no choice ka naman pag emergency. Talagang kahit nasa bakasyon ka, kailangan mong gawin. Pero, dapat, at most, minimal na lang. Yung mga emergency na lang talaga yung kailangan mong gawin. Pero yun nga, same sa'yo, Sep, actually, na kapag ka work. Kumbaga, magsipag talaga, sipag. Tapos kapag ka naman bakasyon, dapat iwan mo yung work. Meron nga kasi mga habang nasa work, iniisip bakasyon. Kaya sa bakasyon na, iniisip yung work. Kumbaga parang napapaghalo na nila eh. Madalas ganun. Kumbaga hindi na siya black and white eh. Para sa akin dapat mahalaga na black and white siya. Or if Okay. may mix siya, sobrang liit lang ng mix niya. Na yun nga, to the point na pag emergency lang. Or kapag work, as inspiration lang yung bakasyon. Yung iniisip mo. Yung iniisip mo siya pero as inspiration parang hindi okay lang yung trabaho kasi may gala naman ako next week. Kaya nga ganun. Kumbaga,
hindi siya pwede na, yun nga, parang tatamad ka na mag-work kasi iniisip mo na agad yung hilata. Tatamad ka na mag-work kasi iniisip mo na agad. Ay, parang sarap mag-beach ngayon, ganyan. Tapos wala, nakakaisip mo nung kakascroll mo sa cellphone mo ng mga beach, ganyan. Hindi ka na nakapag-work. Wala na. O, hindi, kumbaga sa akin, hindi ko na naasikaso yung business ko kasi puro na scroll, puro na ganyan. Tapos, kapag ka naman nandun sa, ang cost nun, dahil nga ganun ako, kapag ka naman nandun ako sa beach na, nandun ako sa vacation man, hindi lang naman beach. Ang babawi. Oo, magbaboy. Parang, siyempre, dahil may mga pending na works, hindi ko na-preparean agad yung vacation. Hirap tuloy ako mag-enjoy kasi alam ko sa sarili ko na may mga kailangan akong gawin na naiwan eh. Okay. So, dapat, parang feeling ko, dapat wala ka nang masyado kailangan talagang gawin. Or totally, maganda siyempre, totally, wala ka nang kailangan gawin. Na bakasyon lang talaga. Tapos, para sa akin lalo kapag nagsipag ka naman, okay naman yung business mo kasi nga sinipagan mo. Or yun nga, pag nagsipag ka, kahit as employee, pag nagsipag ka, huwag mo namang tipirin yung sarili mo pag nandun ka na sa vacation, nandun sa vacation. Sa event. Oo, dun sa play mo. Huwag mo nang tipirin sarili mo naman. Kasi sayang naman. Di ba? Nandun ka para enjoyin eh. Kumbaga all out na. Parang hirap kasi minsan yung mga laging tipid tips. Lahat na lang tipid tips. To the point na, ay, huwag tayo kumain dyan kasi mahal. Okay. Mag-iibang bansa ka tapos McDo lang. Yeah, minsan ganun eh. Sa tipid tayo, hindi ka makakain dun sa... Minsan ka lang sa bansang yun, pero hindi ka makakain dun sa mga masarap na kainan. Dun sa talagang mga Michelin star na kainan doon. Yung mga minsan mo lang talaga mapupuntahan. Yung exclusive lang doon. Pang doon lang. Oo, hindi mo makainan kasi nagtitipid ka. Like, kasi nga, nagkulang ka dun sa isang part. So, tingin ko, hand in hand sila, pero hindi dapat sila nagmi-mix. So, dapat pero siyempre, dapat laging lamang yung work mo. Laging lamang. Pag naging lalo namang, matatawag mo pa rin ba siyang balance? Oh, I think ganun yung balance niya eh. Parang ang balance niya is laging lamang yung work. Kasi kapag nilamang mo yung life, parang ano ka. In the end, mag-worry ka, mag-anxiety ka. Hindi ka tulad kapag nilamang mo yung work. Ano ka? Ginawa mo nga yung gumastos ka ang gumastos. Eh, hindi align. Hindi align din. Nandito yung work. O kaya kapag pantay sila, na zero yung pinagtrabahuhan mo, anxiety ka pa rin. So, tingin ko, dapat mas lamang lagi yung work. Para kahit na nandun ka sa vacation, nandun ka sa leisure, Okay lang. hindi ka na anxiety, hindi ka nangihinayang. Kasi alam mo... Oo. Alam mo, deserve mo to, no? Oo, yan Eh, yung literal na deserve. Deserve ko to. Oo. Kung ano. Pwede. Galing. Sa'yo ba? Kaitlog, Renz. Sa akin, Ay, Ras pala, Ras. Same din, no, sa inyong tatlo. So, gaya lang ako na yung being present. Kasi nga, nakikita ko mostly yung iba talaga pag nasa work. Totoo yun eh. Ang iniisip mo, kailan kaya ako makapagbakasyon? Kailan kaya ako makapag-beach? Sarap mag-staycation, no? Ganun. Tapos to the point na naapektuhan na nga yung work nila. Then, kapag nasa beach naman, or kahit saang, staycation, or basta kung ano yung ginagawa nila for, leisure or fun, na, na paghahalo yung work. Actually, ako, medyo guilty ako dyan eh, na minsan, nagbabasa pa din ako ng emails kahit nasa malayong lugar, which is dapat, hindi na masyado, I mean, to the point na minimal o halos wala na. So, yun. Dapat nga ganun. Ang tao, yun nga, sinabi ni Kaitlog Joseph, yung being present, mahalaga talaga yun. Tapos, sobrang halaga din ng work-life balance. Bakit? Kasi kapag, for example, work ka lang ng work, ang tawag doon, burnout. So, kailangan, as much as possible, meron ka talagang time for yourself. Hindi lang naman sinabi porket na life. Yung beach. Travel. Pwede yung ka, parang weekend off, magpapamassage ka, or magre-relax ka. Time for yourself. Massage boss ah. Massage. Massage. Mamaya. Hindi, massage. Massage lang ah. Massage lang. Oh? Ay. Massage lang.
Massage lang boss ah. So yun, I think yung work-life balance na sinasabi is, yun nga, hindi lang siya about Sa vacation. vacation or leisure. I think yung sa life is more about Oo. personal. Kumbaga parang sa family mo rin. ganun. Oh, family mo sa Life mo rin yun. unang-una sa personal mo din. Ayun, oo. Parang time off mo. Siyempre, sa work mo, ano ba, example, work, 8 to 5 ka lang naman eh. Mm. Yung 5 to onwards mo, yun na yung life. Ano ba yung ginagawa mo doon sa time na yun? Diba? Okay. Are you spending it wisely for your life na ano ka lang, nag-scroll ka lang sa Facebook? Hindi, paano kung yun yung life na gusto niya? Hindi, ito na yung gusto ko eh. Depende yun. Mada-justify mo yan? Depende yun kung ano yun, aligned ba yun sa goals mo. Example, ang goal mo, may goal ka na Yumaman. certain, yumaman. Kaso ang ginagawa mo lang, Nag-scroll ka. mag-i-scroll ka lang. Sabagay. Hindi siya So, ang parang Hindi pinaka-point, efficient. Oo, hindi ang siya pinaka-point ano talaga is ano no, parang take a break, ganun. Kasi di ba pwedeng kaka-work mo do, work na work ka. Dahil mo ng pera. Tumagos ka. Pag-gising mo, tumagos ka sa pader. Hindi ka na pala gising. Pagising mo na sa ilalim ka na ng kama. Pag-gising mo, tumagos ka. Di Oo. ba? Pwede Wala na. na. Mabuti sana pag-gising mo, pag tagos mo, nasa nasa langit ka eh. Oo, kaso Paano pag Pababa yung ano. lumubog ka pa? Bakit pababa? Ba't ang init? Ang init dito ah. Lalo uminit ah. Tapos yun, siguro ano na lang, di ba meron namang mga morning break, lunch break. Take nyo yung mga breaks na Oo. binibigay sa inyo. Then, yung mga leaves, mga vacation leave na binibigay sa inyo ng company, i-take nyo yun. Kasi ano nyo yun, binigay sa inyo yun. Actually, yung ibang company nga, wala pang binibigay na paid leaves. Talagang pag nag-leave ka, bawas pa yung sahod mo. So, pagka yung mga taong may privilege na mag-leave, i-leave nyo yan. Huwag nyo na isipin na, Sayang. sayang, gano'n. So, next tanong ko dyan, boss. Di ba, nasa work naman na tayo. So, tama lang ba na magtrabaho ka lang ba lang na naaayon sa sahod mo? Actually, yung magtrabaho ng naaayon sa Oo, sahod, ano. para sa akin, ano siya eh, depende ulit sa goal mo. Bawa, okay ka na dyan. Example, ang staff level. Di, sige, magtrabaho ka ng naayon sa sahod mo. Pero, paano ba kasi masasabi yung magtrabaho ng ayon sa sinasahod? Hindi mo naman siya ma-measure ano bang metrics mo dun na. Wala. Mostly nang naririnig ko na magtrabaho ayon sa sinasahod, mga tatamad-tamad. Sorry sa tatamaan, pero Grabe ka naman. yun yung na-observe ko na Ako, tinamaan talaga ako doon. yun talaga yun yung na-observe ko na yun yung madalas, yung maraming sinasabi, yun yung mostly sa office, mga tamad talaga. Kasi ako naniniwala ako na bawa may goal kang marating. Hindi ka pwede magtrabaho ng naayon sa sinasahod mo lang. Kailangan mo magpaitang gilas kasi ano ba yung value na binibigay mo sa company? Parang kasi kapag may goal kang umangat or maging tawag nila doon best in class. Kailangan halimbawa ka ba? Example, trabaho mo janitor. Kailangan ka best janitor in the world kung gusto mo talagang umangat ka. Kasi eventually at the end of the day, makikita naman yan ng ng May makakapansin. company. May makakapansin yan na ang lupit nito. Pati yung sobrang kasulok-sulukan ang kintab, nakinang. Mapapansin nila yon. Do kung hindi man sila yung maka-appreciate, kung hindi man yung current company mo, eventually meron ding may ibang tao na Tsaka makakakita nun, makikita yun ng universe. Oo. Siyempre. Pero paano mo ba masasabi na nagtatrabaho kayo sa sahod? Dapat ba susukatin mo siya sa oras o dapat ba sa output? Kasi sa Pilipinas, pansin ko sinusukat sa oras eh. Parang mas nirewardan yung mga taong, hindi, puro overtime yan, ang sipag niyan. Paano naman yung talagang tapos yung trabaho ng 8 hours, di ba? Tapos yung trabaho kapag binigay yung trabaho. Kasi di ba usually mga ganun, uy, tayo mo mag-OT, ganyan. Ito, OT ng OT, sipag nga nito. Paano kung kaya niya in-OT yun kasi hindi niya tapos yung pinapagawa sa kanya ng normal. Paano mo masasabi? Ikaw, Renz? May ganyan pala akong experience. Parang sa dating yung nag-work. Parang 4 pa lang tapos na ako. Kasi nga, master ko na eh. Alam ko na yung gagawin. Pagkabigay pa lang sa akin yan, sa sobrang alam ko na yung gagawin, sa utak ko pa lang tapos na yan. So pagka ginawa ko yan, tapos nasa flow state na ako, alam ko na rin kung ilang oras ko matatapos. So pag ganun,
natapos ko na siya sa utak ko. Minsan talaga maaga akong matapos and yun nga, di natapos ko na, parang 4 pa lang. Eh di may 1 hour pa bago, yun nga, 1 hour 30 minutes pa bago mag-uwian. Eh, parang nakita ko nung parang supervisor na, anong ginagawa? Ba't di ka nag-work? Sabi ko, parang, syempre, ano yun, Chinese pa yun eh. So sabi ko pa, I'm already finished. Sabi ko gano'n. Di, parang, ang sinabi niya, go help others naman daw. Doon nagigets ko na, syempre, mas efficient nga naman na if pagpatulungin niya ako, sa iba, para matapos din yung gawa nila. Eh, parang, yung pagtanggap ko nung time na yun, sabi ko, parang ano ba yun, ginalingan ko nga para Mabilis ka matapos. mas marami akong oras para magpahinga tapos pag-working pa ako. Eh di sabi ko, ang sinagot ko no, naalala ko, parang I don't have to help them, they can manage on their own. Parang ganun yung thoughts ng sinabi ko, pero hindi ganun. Parang yun yung thought nung sinabi ko. Tapos parang na-annoy siya na ano ba ito, hindi sumusunod, ganyan. So, yun nga, parang depende pa rin sa nakakakita eh. Na, di ba, parang ginalingan ko tapos ang reward ko pala, mas maraming work, parang ganun. Pero kaya ako lang din naman kasi binilisan, ginalingan. Kasi nga, gusto ko lang ng more time na, magpahinga, ganyan. And siguro yun nga, sa tanong mo kung paano ba, ano nga may tanong mo, paano? Paano mo masasabi na mas, parang mas efficient yung... Nag-overtime sa hindi. Oo. Ayun. Kasi, sa tingin ko, depende sa tumitingin. Kasi yun nga, kung dati talaga, ayaw ko nag-overtime. As much as possible, ayaw ko. And, lagi kong ginagawa yung best ko na matapos siya on time. Para pag uwi ko, hindi ko na iisipin. Ganyan. Kasi, syempre, no hate din naman sa mga nag-overtime. Eh, baka kasi naman talaga sa sobrang dami, tas need na nila matapos. Hindi naman sa hindi nila ginalingan. Baka naman, may iba pang, mga external na factors na nangyari kaya hindi nila natapos. And siguro sa yun nga, depende pa rin sa titingin eh. Hindi mo naman alam kung ano nangyari during those times, kung bakit siya nag-overtime. And kung ako, titingnan ko yun na as overtime, tamad ka siguro, no? Ganun. Hindi yun mag-work. Pero kung titingnan ko rin naman siya as, kaya siguro nag-overtime kasi ang sipag nito. Parang in the long run, hindi pa rin siya, parang para sa akin, hindi siya mag-work din. Yun nga, parang yun, depende pa rin talaga sa titingin. And kung pa-efficiency lang din, yun nga, nasa sa sarili mo na yun, kung ano ba yung kaya mo talagang ibigay. Like, kunyari ako, yun nga, utak ko pa lang, tapos na ako, kasi nga, master ko na siya. Eh kung pag-aayos ng aircon, hindi naman ako marunong, talagang overtime ako dyan. So masasabi mo bang tamad ako nun? Eh, syempre inaaral ko pa, parang ganun. So yun. Hindi masasabi kung mas efficient ba kung nag-overtime o hindi. Depende sa tumitingin. So yun lang yun. Ikaw ba? Output-based na. Oo, output-based. Ikaw ba, Drin? Sa akin kasi, di ba yung tanong kayo na kung, actually nakakatawa yung mga, ang galing ng, hindi ko kasi mindset yun eh. Ako kasi, tamad na empleyado talaga ako. Kaya ako nag-business eh. Okay. So talagang, tuwan-tuwa ako sa dedication ng mga employee na talagang, Minaster. talagang ginagalingan. Tapos parang, eventually yan, mapromote ako kasi ginagalingan ko ngayon. Kasi ako hindi ako ganun. Kapag, alam ko yung sahod ko, 15K, ganyan. 15K, alam ko sahod ko. Tatamad-tamad talaga ako. I mean, kung 15K pa rin kahit nung tamad ako, at 15K nung ginalingan ko, tamad na lang. Ganun ako eh. Same lang naman pala, no? Kaya talagang pang-business ako eh. Kasi, hindi ko talaga kaya magsipag nung alam ko na same lang yung weighing Tapos, yun nga, tama yung sinabi mo, Bright, na depende kayo sa titingin. Yun pa, isa. Depende sa titingin. So, kapag nagsipag ako, yung pa isa ko iniisip. Yung pag nagsipag ako, depende pa yon kung makikita. Di ba? So, paano kapag hindi naman nakita or sobrang tagal bago nakita? So, parang sa akin, sa akin lang naman yun. Hindi ko talaga kaya na sipagan pagka fixed yung binibigay sa akin na salary. Kaya mas okay sa akin na yun nga, na depende talaga sa effort. Tapos,
Kaya kapag sa amin din, di ba may business ako, output-based din talagang. Kasi doon, tingin ko, doon mo mas may measure eh. So wala sa overtime. Siyempre, depende kasi yan eh. Depende kasi doon sa job din mismo. May mga job kasi na output-based. May mga job din na time-based. Halimbawa, ano ka, sa production, tapos parang kailangan lang. Hindi naman kailangan ng certain. kumaga kailangan lang nakabantay ka. So, time-based. sa time lang 'yon. Wala ka namang output na basta kailangan lang mag-flow yung mag-flow yung production eh. Tama. Pero kapag ka output based, halimbawa, may mga kota-kota ganyan. Siyempre, depende na 'yon. Wala nang sa overtime 'yon. Kahit 4 hours lang nakalimang close naman ng deal, di ba? O ganon. Maganda yun. Mas okay yun kaysa yung overtime ka nga, wala ka naman na-close na deal. Diba? Kumbaga, 10 hours, wala na close. parang gano'n. Hindi, kumbaga, para sa akin, ano talaga siya? Depende sa job. Then, Oo. okay. Tapos yung work, ano yan? Yung term, ano yung term? Work-life Yung balance. work for the salary. Ano? Yung Based on salary? trabaho ng Ang trabaho ng naayon sa sahod. Tingin ko, ano siya, ang masasabi mong nagtatrabaho ka na ayon sa sahod, kung yung job description mo, yun lang yung ginagawa mo. Parang ganun. nga. So, kung nagagawa mo lahat ng nasa job description mo ng okay, then tatrabaho ka base sa sahod mo. Pero kapag ka nag-go ka above and beyond, yun yung talagang gusto mo ng more. Though yun nga, hindi ko kaya yun. Lalo kapag, hindi ko pa sure kung paano ko ma-evaluate, paano ko angat, parang ganun. Parang bakit ko gagawin yan? Hindi naman ako bayad dyan. Oo, Di ba? Kung nga rin, ganun. nakalagay sa maglinis ka dyan. Tapos mamaya nakita ka na, nag-iigib. Oo, Dapat yan. yun, hindi mo na ginagawa kasi hindi mo naman na ano yun. So, Saka hindi ka bayad doon. hindi ka bayad doon. Though, yun nga, sa akin kasi, kapag hindi ka employee, may tendency ako na maging ganun pa rin. Parang mag-go above and beyond. Kasi alam ko, na sa akin din magbe-benefit yun. Na kahit minsan yun yung parang kahit hindi mo pa nare-reap yung benefits nun, magkaka-benefit kayo na. May ganun din naman sa employee yun nga kapag ma-promote ka eventually. Kapag may nakita talaga. Depende din sa goals talaga. Oo. Pero yun nga, kasi ang nangyari doon, kapag ginagawa mo yun, yung above and beyond, is parang you're faking it till you make it. Parang ginagawa mo na yung trabaho kahit hindi ka pa nandun kasi gusto mo nang mapunta doon. Parang gano'n. Being mo na siya. Ganun. Oo, parang dahil gusto mong maging manager, dapat magkaroon ka muna ng skills ng maging manager bago ka mapunta doon. Kung gusto mong maging ganito, halimbawa, sa podcast namin, kung gusto namin magkaroon ng maraming viewers, ganyan, dapat yung contents namin pang maraming viewers. Hindi yung postings namin, consistent, ganyan. Nandun na kami, hindi yung, wala naman nanonood eh. Di wag muna tayo mag-podcast ngayon. Kaya talagang inaano natin weekly. Kasi kumbaga, nag-go na tayo above and beyond agad. As if na nandun na tayo. Tama. Parang ginagawa na Act natin. as if. It is happening. Oo, parang as if nandun ka na. Kumbaga parang fake it till you make it. Parang ganun. Act as if it is happening in the now. Yun. Oo, parang ganun. Wala pa naman tayo dun eh. Pero parang nandun na tayo, kunyari. Yan. Shoutout sa 1 million viewers. Thank you. Viewers na nakikinig dyan. Sana na-inspire kayo ngayon. Mga itlog. 1,000,000 itlog. Yung itlog. Hindi na tayo kasya sa tray. Kaya nga, sa truck na tayo. Ayun, yun sa akin. Mga 1,000,000 nasa pugad. Invite natin sila sa pugad, di ba? Dami yun. Guys, join kayo sa Pugad ng mga itlog. Masaya doon kasi talaga may share. Kahit anong gusto i-share, kalokohan, Kaya, masaya, kalokohan na pala yun. Or seryoso, pwede nyo i-share doon. Kahit ano. Huwag lang, bold. kaya scam. Pero hindi, pag bold, PM nyo na lang sa akin. Andun din naman ako sa pugad eh. I-check ko lang kung pwede i-post doon. Pag hindi pwede i-post doon. May community guidelines. May community guidelines. Pag bold, sa admin muna. I-evaluate. I-check. Pero yun nga, ganda na sinabi mo rin, no? Yun nga, parang one way, rin kasi yun eh.
sa about pagka mga manifestation na yung mga pinag-uusapan, yun din talaga yung sinasabi na parang yun nga, act as if yun na talaga yung nangyayari. One way of manifesting din talaga yun. Kunyari, yun nga, gusto mo nang maging manager, edi basta ka na parang manager, pumasok ka ng maaga, kung sa tingin mo yung manager nanlilibre, di man libre ka, yung gano'n. Kasi ikaw lang din yung makapag-dictate kung ano yung manager para sa'yo eh. Paano yun, nag-act ka as manager, utos ka na utos? Ayun, wala na gano'n. Hindi nainis yung mga katrabaho mo. Ito, feeling manager eh. Parang manager. Siyempre, ano pa rin. Siguro ano yun, parang sa leadership skills mo na yun. Kasi meron naman kasing natural, parang pwede ka ng, yung parang sinusunod ka talaga kahit hindi naman job description mo yun, di ba? Parang may mga gano'n naman. Kasi may nakikita sila sa'yo na parang nire-respeto nila. nire-respect nila Kahit lahat alam ng nilang hindi ka ikaw yung manager. pero dahil sinabi mo ba? Oo. Parang gano'n. May mga gano'ng tao, di ba? You can move people. Parang ano nga yun, sabi, You can move people. kung nga rin gusto mo maging manager, observe mo siya, paano ba siya maglakad. So, doon ka mag-start, o, lakad ka, gayahin mo rin siya kung paano maglakad. Ngayon, hindi ka man manager, pero lakad manager ka na. At least, may nakuha ka ng isa. Pakonti-konti mo. Oo, kumbaga, yun yung pinakamadali mo kasing makukuha. Wala ka pa man doon, pero ano ba yung pwede mong makuha para maging manager ka? Hindi kunin mo yung kung paano siya maglakad. Damit. Wala Para damit. damit. Oo. Diba? Lagi siyang naka-checkered. Hindi yung checkered ka rin. Yeah, parang gano'n. Hanggang sa di mo na mamalayan. Hanggang sa di mo na, oy, manager! Doon ka pala manager eh. Nahanap na. So, Nakita lang naka-checkered. Si manager. Dito pala si manager eh. Yun, parang gano'n. So, yun, one way to manifest things is to parang maging being mo yung desire mo na, yun, yung pinaka-desire mo is maging ganun ka. Like that. Oo. Yun. Strive mo Yung ano, ganun ka. Routine ni manager mo, di ba? Kaya kasi yung malaking pagkakamali na mag-asta na lang akong ganun pag nandun na ako. yeah. Hindi ka makakapunta doon kung hindi ka muna mag-astang ganun. Tama. Nagbo-morning routine si manager mo, dapat kinokopya mo rin yung morning routine ni manager mo, di ba? Usapang morning routine. Kamusta ba morning routine niyo, boys? Ako? Ikaw. Ako na, ikaw. Ako kasi morning routine ko though, though sinasabi kasi sa yung mga may mentor kasi kami, sinasabi kasi doon sabi kasi doon gising ng 4 a.m. and 5 a.m. or 5 gano'n. Ako kasi mostly nagigising ako around 5 or 6 sa ganyan. So ang una kong ginagawa talagang katulad ng sinabi ko sa TikTok ko, hindi talaga ako nag-phone agad. Ang una kong ginagawa is nagme-meditate ako. Sa ngayon, as of May 24, 2024, 30 minutes pa lang ako mag-meditate. Pero ang goal ko is 1 hour. Tapos, naka-download na yon sa phone ko yung mga meditation music para hindi ko mabubuksan yung mga messages. Kasi meron akong may habit ako na pagkita ko ng phone ko, babasa agad ako ng Viber, mga report ng gabi. Yun yung una mo titingnan. Bago na agad yung mood Hindi, mo. makikita ko, ito may problema pa sa ganito. Makikita ko yung mga messages ng gabi sa business na, ganyan. Bale guys, huwag kayong pilosopo. Di porket sinabing hindi nagpo-phone agad. Ibig sabihin doon, yung di yung mga social media, ganyan. Yun pala. Yan. Yan yung gusto kong sabihin na hindi nagpo-phone agad. I mean, hindi ako nagso-social media agad. Nagpo-phone ako, pang-meditate. Pang-meditate lang, yan. Pero yung mga SOCMED, mga balita, hindi ako nakikinig niyan or Tapos yun, 30 minutes na meditation. And then, movement lang, kahit stretching. Ganun. Kahit mga 10 minutes lang. Then, learnings. Nakikinig ako ng mga podcast nila Jay Shetty, kung kilala nyo nila. Itlog Podcast. Itlog Podcast. Kapit yun eh, si Itlog The best, Podcast. 1 million followers, viewers. Followers yun. Tapos, after nun yun, tsaka na ako magtitingin sa phone ko ng messages. Siyempre, mag-toothbrush ako, tsaka ilamos. Tsaka skincare. Tapos, ano pa bang ginagawa ko yun? Pero, the key to good morning routine is syempre yung night routine mo. Mamaya natulog ka, masama yung loob mo. Sa gabi, kailangan ang ginagawa ko sa gabi, bago ako matulog, nakalayo ulit yung phone ko sa akin. Yung tipong pagising ko sa umaga, tatayo ako para patayin yung alarm. Yung ganun siya kalayo. Tapos,
nagme-meditate ako kahit hindi naman siya meditation na kailangan kong umupo pa. Yung nakahiga lang, mas i-clear ko lang yung utak ko, tapos matutulog na ako. Tapos again, no social medias na yun. Tapos yun, I try to sleep ng 6 to 8 hours. Kasi para sa akin yung tulog, ano na siya eh, non-negotiable na necessity na 6 to 8 hours talaga. Dapat. No, dapat. 8 hours. 6 to 8 hours. Minimum. Ganun. Pero hindi ko pa siya perfect kasi medyo minsan late na nakaka-uwi. Pero yun, kailangan siyang maging practice na maaga ka na. O kasi ang tulog, underrated na self-care. Mm. Di ba, parang iba, binabrag pa na, hindi, team no sleep. Oh, Sleep is for the weak. Oh. Sleep is for the weak, tapos tumagos. Yun, so yun, kailangan talaga. Malagay rin. Matulog Weak na. talaga tayo guys, weak tayo. Kaya Ikaw ba? matulog tayo. Pero solid yung morning routine ng Buds, ah. Sa akin, yun, so, paggising ko, una kong ginagawa is, nagdadasal talaga muna ako. So, nagdadasal ako na, nagising ako nung araw na yun. Kasi hindi naman lahat nagising nung araw na yun. So, yun, start ako ng prayer, then next is meditate. So, ngayon, pang 1 week ko na, boss. 1 week ko na 1 hour meditation. So, dati nagme-meditate ako, maximum of 20 minutes lang. Nakakatulog pa yun, yung 20 minutes ko, ha. Alam mo yung, nakatulog na naman ako. Pero ngayon, 1 hour meditation. May mga parang minsan nawawala yung thoughts, ganyan. Pero, tuloy lang, balik ulit sa meditation, balik ka lang ulit. Tapos, after nun, yun, nag-ano ako, walking. Pag hindi ako nakapag-walking, stretching, o kaya, yoga, ganyan. Pero, lang, mga guided yoga lang. Hindi naman tayo master sa, node lang sa YouTube ng mga Pero downloaded na yun, kasi nga iniiwasan ko rin mag-phone. So, yung mga downloaded ko na lang na exercise, kasi nga, pag nag-phone, check next nun, messenger, ganyan. Makikita mo, may mga, mababago na yung mood mo. May pastors ka pa. Oo, may story ka pa. O sabi, bigyan di mo namamalayan, sa TikTok ka na. Tapos next nun, yun, doon ka na mag-learning. So, pag learning ko, ang ginagawa ko is nakikinig ako ng mga audiobook, ganyan, o kaya Itlog mga podcast. podcast. Siyempre, itlog podcast, di na mawawala. Oo, itlog Yun. podcast. Yun. Tapos, yun usually talaga ko ngayon, routine ko. 1 week na talagang parang naging siya. Unti-unti nagiging habit na. At nagiging routine, talagang nagiging parang robot ka na ito na yan, ganyan. Dati parang hirap na hirap ako eh. Pero yun lang, ang kailangan mo na talaga labanan yung utak mo. Kasi sasabihin lagi ng utak mo, wag na, tulog ka na lang na mas mahaba. Wag mo na gawin yan, hindi mo naman matutuloy-tuloy yan. So kailangan mo lang siyang labanan. Hanggang, na siya talaga, automatic na, part na siya ng buhay mo. Parang yung pag-toothbrush, yun di ba? Hanggang sa hindi ka na pwede matulog or wala ka toothbrush, parang ganun lang din. Hanggang sa maging talagang naka-instill na yun sa sa buhay mo na nagagawin mo May to. nag-isip dun kung di daw pwede matulog ng mga toothbrush. Siyempre, hindi. Pero, Uy, mag-toothbrush ka. Ano ka? Toothbrush ka, boss! Uy, Jan, mag-toothbrush ka. Hirap din yun yung ganun, yung biglang Baka may pasok na ipis dyan sa yun talaga, boss. Dapat hindi nyo na pinag-iisipan yung toothbrush ng morning routine. Hindi na kasama sa ililista yun. Ikaw ba, boss? May toothbrush ka ba sa morning routine? meron. Ano ba yung mga morning routine mo? Kaso ako kasi, actually guys, bago pa lang ako sa mga ganito. Pero actually nag-improve na ng sobra yung lifestyle ko. Yun! Palakpakan naman natin! Actually, yun nga, di ba? Nag-business nga, so sarili ko yung boss ko. Though, ang downside kasi yun guys, dahil kasarili nyo yung boss nyo, walang nagpapagalit, wala kayong schedule, matulog ka, kailan mo gusto, gumising ka, kailan mo gusto. Yun ang bad side. Lagi kasing naisip na good lang yun eh. It's a good and bad side. Parang okay yung matulog ka, gigising ka, kailan mo gusto. Kaso, pag walang kasamang disiplina, doon na nagsisimulang maging masama, kumbaga. So, ang nangyari kay sa akin, umabot na sobrang pangit ng life cycle ko, ng sleeping schedule ko na natutulog ako 6 a.m. Nag-sleep is for the week ka na rin, boss? May tulog ako pero baliktad para akong taga USA. Ganon. 6 a.m. ako matutulog, 2 p.m. hapon gigising, ganyan. So, kumbaga, tapos puro laro lang, ganon. Kumbaga wala talagang disiplinang nangyari. Tapos hindi na nakakapag-exercise, ganon. Pero ngayon, though, yun nga, dahil sa inyo, it could be better yun nga, di ba?
Pero ngayon, nakakatulog na ako ng maaga, mga 11, 12 p.m. Ay, a.m., 12 a.m., 12 p.m. 12 a.m. So, nagigising ako usually 8 a.m. Not bad. Kumbaga, dati nga 6 a.m. tutulog eh. So, ngayon, 8 a.m. na ako nagigising. Tapos, ang routine ko, actually, wala pa kasi ako ng meditation, bago pa lang rin ako doon. Kanina lang ako nag-meditate. Nakapag-meditate. Kaya na lang nakapag-meditate. So, ano pa ako, cellphone pa ako, ganyan, pampagising. Pero hindi ako yung type na pag nagising, tutulog ulit. Kasi para sa akin, lalong nauputo pag ganun. Na ano ko eh. Masakit sa ulo, no? Sakit sa ulo, parang feeling mo hindi ka nakatulog ng 8 hours kahit nakatulog ka ng 8 hours. So, para sa akin, ako naman, yun ang maganda sa akin. Pagka gising ko, gising na talaga ako. Tapos, pero nagpo-phone agad ako. Tapos parang, lalo pang pagising, ganyan. Social media, ganyan. Tapos, nagkakape na. Nagkakape, nag-breakfast, tapos nag-gym. Yun. At least medyo maayos-ayos naman na. Kaysa yung dati na laro, ganyan, laro, tapos baliktad yung tulog. Dati kasi sobrang weird yung lifestyle eh. Tapos, laging may midnight snack. Ganon. Kain pa. Bahay pa, tutulog na lang, no? Oo, parang ganon. Parang ano lang siya. So ngayon, nag-improve naman na siya, pero it could be better. So, tingin ko, mag-start na rin ako ng meditation, ganyan. Kasi mahalaga rin talaga yung start ng araw mo eh. Kumbaga kasi parang base mo siya for the whole day. Kasi 'di ba, kapag parang bahay yan eh. Ano bang pinakamahalaga sa bahay pag ginagawa? Yung simula, yung base. So kapag yung foundation, sa term, yung term pala na hinahanap ko, foundation. So kapag yung foundation mo mahina, ano siya, parang pangit na yung buo. Kahit sobrang ganda, kahit pinaka-magandang bahay yan, kung pangit yung foundation, isang bagyo lang yan, isang earthquake, wala na yan, di ba? Sira na. So, ganun din mangyayari sa buong araw mo, kaya baka galit, ganyan, baka ikay, walang lalim ng Tagalog, baka kaya malungkot, o kaya, alam mo yun, parang wala ka sa mood, parang, wala naman ako sa mood, naman ako, na-anxiety na naman ako. Baka dahil hindi maganda yung base ng paggising mo, yung morning mo. Yun, isang na-realize ko rin yun. Kasi ngayon, mas nag-i-improve na yung moods ko eh. Kasi, yun nga, dahil mas okay na, nakapag-gym na. So, ayun, tingin ko mas makakatulong pa. Kasi yung gym sa physical. Though, yun nga, may mental din naman ang gym eh. Kasi minsan kasi pipilitin mo yung sarili mong pumunta doon eh. Nakakatamad, pero pipilitin ko. Pero yun nga, mas makaka-help pa lalo yung pag may meditation, tapos may spiritual aspect din yan. Ayun, ko, yun yung i-improve ko pa sa morning routine ko. Gagawin ko yung ginagawa ni Kaitlog Grass. Gagawin ginagawa ni Kaitlog Grass na, yun nga, meditation, tapos yung cellphone, hindi mo na mag-social media, may learnings, yun nga. So, though yung podcast, yung learnings ko, nagawa ko siya actually on the way sa gym. Sa gym mismo. Dati kasi papatugtog lang ako eh. Pero kapag may podcast, actually nakakabagal siya mag-drive, nakakakalma. Kasi feeling mo may kausap ka. Learning. Guys, ano yun? Life hack. Kung gusto mong... Traffic University. Oo, di ba traffic? Kung gusto mong hindi ka mainis sa traffic, manood ka makinig ka ng podcast. Bad trip ka pa pagka... Anong podcast ba, boss? Anong podcast? Ano ako ngayon, Tito Sots? Tito Mikey. Kala ko Kaitlog podcast. Sa Kaitlog Podcast. After. Yung dagdag ko lang sa sharing, no, yung sa akin kasi, actually yung learning ko pala, ginagawa ko siya pag biyahe na ako. Then, Kasi yung biyahe ko, isang oras kalahati. So matatapos ko talaga yung isang episode ng mga podcast. So yun yung nagiging learning. Tapos add ko na lang din yung parang, yung morning routine mo yung magsiset the tone. Kasi totoo siya. Halimbawa, nagising ka late. Tapos, late na ako sa work. Parang pansinin mo buong araw kang nagmamadali. Kasi magmamadali ka lagi. Mamadali ka kumakain ng jeep. Tapos mabad trip ka na sa small things na, nasingitan ka. Kasi nagmamadali ka kasi hindi ka gumising ng maaga. So yun, parang kung ano yung unang nangyari sa sa umaga, or kung ano yung unang naging mood mo sa umaga, yun yung magsiset sa'yo ng tone. Kaya niiwasan ko mag-social media or makinig ng news kasi madalas dyan, ang una mo makikita dyan, negativity. So, ano mangyayari? Negative ka na maghapon. Kaya mag-meditate ka muna para grounded ka, tsaka relax ka lang sa
Life. buong umaga. Buong araw. Buong Di ba araw. sabi rin sa 5 AM Club, parang win your morning, win your life. Kasi parang doon naman nagsisimula eh. Pag napanalo mo yung morning mo, ano na yan eh, dire-diretso na yan eh, di ba? Mabibuild mo kasi yung momentum, di ba? Yung di ba parang, di ba pag ang ganda ng mood mo, ano sabihin sa'yo ng mga tao, ang ganda ng, ano mo ganda siguro ng gising mo. So talaga doon nag-i-start yun sa, kung paano ka nag, Ikaw ba, Renz, ganun din ba ang morning routine mo? Kamusta ba ang morning routine mo ngayon? Same lang din ng sa inyo. Ganun din. Magising ka lang ng maaga, pero yun nga, hindi man ako consistent din na nagigising ng maaga. Minsan 5, minsan 6, pero most of the time 6. Tapos yun, nararanasan ko rin yung ganun, yung nagising ka na ng maaga, tapos matutulog ka ulit. Yan. Ano rin talaga rin yun, parang work in progress din, na ganun. Pero yun nga, naging non-negotiables ko na rin yung meditation. Kasi sa umaga talaga yun, mag-meditate ka talaga. Kasi parang pag nag-meditate ka, lahat na napapansin mo maganda eh. Kasi yun nga, pag sa meditation ko rin kasi, more on lang, pagpapasalamat lang din. More on gratitude kasi yung parang iniisip ko dun. Una, syempre, parang grateful ka lang na nagising ka, di ba? Parang, wow, nagising ako ngayon. Sobrang sobrang ganda nung ganon na lagi, para sa akin, ganun yung ginagawa ko. Pagising ko lang. Pag nag-meditate ako, yun yung ginagawa ko, man. Pasalamat ka na nagising ka. Tapos yung ngayon, yung parang yung may sinalihan kasi akong group, tapos ang minimeditate na ganun lang din naman. Nagpapasalamat lang sila. Pero into the sa smallest things, pinagpapasalamatan nila. Gaya ng paghinga lang, parang take a deep breath, and as you exhale, sabihin na mag-thank you ka sa binreath mo. Parang thank you my breath, thank you my breath for making, parang yun nga, for Keeping me alive, parang keeping me ganun. alive, gano'n. Tapos thank you my heart for keeping, for the beating that is helping me throughout the day. O kaya, thank you my feet for, dahil dinadala mo ako saan ako dapat mapunta. Yung mga gano'n. Parang, ang ginagawa ko yun, sobrang, ang galing ng paa ko kasi dinadala niya ako sa kung saan dapat ako. Kaya parang after ko talaga mag-meditate, talagang, hello, good morning talaga. Kasi nga, di ba? Kasi hindi mo naman lagi ginagawa yan. Kung, na magpasalamat sa paa mo. Di ba? Pasalamat sa paa mo. Thank you, my, Babaw. thank you, my et-et. Ganyan. Parang ganon. Kasi, pagka naging routine mo ng magpasalamat. For keeping me hard. Ayun, kunwari, naging ka na, parang nagpasalamat ka na nagpasalamat, tapos doon ka na nag-vibrate. Yun kasi yung mapapansin mo eh. Lahat ng every small details, wala, thankful ka lang, grateful ka lang. Na to the point na nag-usap lang kayo ng saglit ng nanay mo, wala, grateful ka na agad doon na hindi siya galit sa'yo. Grateful ka na doon. Kaya yung iba ko niya naiinis sa traffic, tapos mas lalong tumatraffic. Kasi yun yung napapansin nila eh. Ine-emphasize nila lalo yung traffic. May traffic, mapapansin Diba, mo? Traffic lang din. What you focus on expands. Expands. diba? Kaya kung nag-focus ka sa kung saan ka grateful, kunyari yun nga, nagpasalamat buong umaga mo. Lahat na mapapansin mo, thankful ka lang, grateful ka lang. Kaya parang sobrang halaga talaga nung gano'n na para sa akin, yun na yun ang negotiables ko. Kaya kahit anong oras ako magising, kahit minsan nga hindi ko na masyadong pinapansin kung late ba ako magising o maaga. Basta napag-meditate na ako, wala, goods na ako nun. And after ko naman mag-meditate, yun nga, na rin, magle-learning, maglalaan lang ng time na mag-learning, mag-stretching, and mag-exercise, maglakad-lakad. And yun, mostly yun lang din naman yung tumatakbo. Tapos after nun, siguro it would take mga ilang oras lang din, mga 1 hour 30 minutes, ganyan. Or 1 hour. Kasi hindi naman ako nag 1 hour meditation din. Hindi pa. Kasi yung meditation ko most likely tumatagal lang 20 to 30 minutes lang din. And yung learning, hindi ko rin masyadong tinatapos. Pag parang may nakuha na akong na, oo nga no, ang ganda nung sinabi niya. Parang, yun na yung i-embody ko throughout the day na, yun na lang i-share ko lagi. Alam mo ba, ganito, ganyan? Parang ganun. Para lang matandaan mo. And, syempre, yun nga, pagka di ka rin kasi gumalaw-galaw, makakatulog ka rin eventually. Kaya parang pinipilit ko rin yung sarili ko na bumangon, parang maglakad-lakad, ganyan. Mag-good morning sa kung sino mga sa labas. Ayun. Yun yung pinaka ginagawa ko tuwing umaga. Kaya, ayun. So, yun. Magpasalamat na kayo palagi. Yun, Everything solid, we no? do. Solid. Naisip nga rin ako dyan din. Kasi, di ba, baka meron kasi mga skeptics, di ba, sa mga viewers. Oo, Baka may mga skeptics na ano lang yan eh.
culture. Oo, ano lang yan, tag doon, parang mindset lang yan, hindi naman totoo yan. Hindi naman, ang reality pa rin naman, parehas lang, ganyan. So, parang traffic, anong attract, kahit naman di mo attract ang traffic pa rin. Guys, ano kasi yan, oo, reality, pero reality rin naman yung mga good things na nangyayari sa'yo. Reality rin yung mga bad things. Ang ginagawa lang natin is mas nagfo-focus tayo dun sa good things. Rather than dun sa bad things. Hindi tayo kasi madalas na sa bad things madaling mag-focus. Madalas at mas madaling mag-focus. Pero tinatrain natin yung sarili natin na mas mag-focus sa good things kasi pag tayo yung kakaiba. Kumbaga kakaiba yun eh, di ba? Pag sa good things ka nagfo-focus. Good things din yung mas mangyayari talaga sa'yo. Kasi doon ka nagpo-focus eh. Diba? Parang, yun, kaya totoo yung na-emphasize yung good things. Kasi doon ka nakatingin eh. Kumbaga yun yung mas titignan mo. Tsaka mamimili ka na lang eh. Mm. Bakit di mo piliin yung magbibigay sa'yo ng peace of mind? Reality na may Diba? bad things, may good things. Meron at meron yan, hindi mo mawawala yan. Reality rin yung bad things. Pero dapat mas i-focus lang. I-shift lang yung focus. Kasi may mga taong sa 10 nangyayari sana na siyam yung maganda. Oo. May isang pangit. Ang iisipin na nila buong lahat. Shit, ang pangit na nangyari sa araw ko na to. Hindi niya naisip na may siyam na bagay na nangyari sa kanya na napakaganda, di ba? Ngayon, ang gagawin sa kanya ni Lord, di mo naman napapansin yung yung mga binibigay ko sa iyo maganda eh. Sige, dito na lang, di ba? Parang, di ba, lagi mong tignan yung brighter side ng mga bagay, di ba? Parang sa mga gamit, bawa sa drone. O kaya sa kotse na lang, sa kotse. Siyempre, makikita mo lagi yung pinapost. Paano po to? Pag sirang ganito. Tapos ma-mindset mo na, ay sirain pala to. Hindi mo alam, siyempre, ang mga nagpo-post lang doon, yung mga nasiraan. Di ba? Hindi naman nagpo-post yung, okay yung makina hanggang ngayon. O, di ba? Wala namang nagpo-post Kasi ang gano'n. yung group, car repair group. Hindi, I mean, di ba, kahit naman usually sa mga group, mga ganyan, kahit sa mga drone, paano po nangyari dito? Lumaki yung battery, ganyan. Laging yung sira, yung napopost. Kumbaga yung mga magagandang, yung mga okay naman, which is 99%. Wala namang nagpo-post. Alam nyo ba guys, hanggang ngayon, okay pa yung kotse ko. Baka kasi ganun. Wala namang nagpo-post ng ganun eh. Baka kasi ganun. Yung default kasi natin, okay talaga tayo. Oo. Tapos ang nangyayari, biglang may nasira, doon na tayo magpo-focus. Parang yung gano'n. Baka siguro yun yung sasabi sa tip ko ba kanina na sa siyam na tama, sa isang mali, doon na-focus. Tulad nga, 99% okay naman. May 1% lang na nasiraan. Ay, sirain pala to. Walang kwenta. Yung 1% lang. Baka gano'n, no? Kaya siguro parang ang dami na parang sira yung ulo to sa isa. Hindi, parang nawawala agad sila sa mood. Kasi nga, Nakafocus sila focus sa mali. naka-default sila sa, parang gano'n, yun yung default na mood. Parang gano'n. Reality naman yung 1%. Baka parang sa buhay mo yan. Reality naman na may 1% na masama, na bad things na nangyayari sa'yo. Kaso, doon ka pa nakafocus, hindi doon sa 99%. Eh di, pala, ang sinasabi nyo is, kailangan lang natin mas maging grateful. Yun. Maging grateful. Kasi ito mo, pati paan niya pinasalamatan, di ba? Try nyo, Grabing gratefulness na yun, di ba? Try nyo, Pati promise. paghinga, kailan ba natin huling ginawa yun? Pag ginagawa ko yun, totoo. Parang di ko nga ginagawa. yung kilabot ko mula pa hanggang ulo. Ganun yung laging araw-araw ko nararanan. Tapos pag gumanon na yun, ayun na yun, alam ko na. Diba? Vibration ko. gratefulness sobrang small things pero na-appreciate. Di ba may mga ibang tao pa nga na may binigyan. Sabihin, ay ito lang. Di ba? Di ba? Isipin mo, Binigyan ka pa eh. binigyan ka na nga eh. Buti nga, binigyan ka eh. Yun nga, di ba? Diyan din mo pasok yung sabi, di ba? Pag a healthy man wants a million things, a sick man wants one thing. Di ba? Kumbaga, maging grateful ka kasi wala kang sakit. Nakahinga ka. Kasi nakakalakad ka. Pag di ka nakakalakad, ano bang sabihin mo? Kahit wag na po yung ibang hiling ko. Ano mo pinagdadasal mo? Makalakad lang ako. Makalakad na ako eh. Kasi minsan na-take for granted nga natin yung minsan baka nakakatawa kasi yung pinagpapasalamatan yung paa.
Pero baka na-take for granted lang talaga natin yung... Hindi kasi diba, Paglakad. nung natutunan, nung nalaman kong ginagawa nila yun, tapos ginawa ko, oo nga no. Hindi, ang angas talaga. Hindi parang, oo nga no, Imagine ko hindi ko ngayon. ginagawa yun, pero imagine mo yung, yung role ng paa mo para mapunta ka dun. Di ba? Parang, Imagine mo yung mangyari sa, sa buong araw mo. Kung Kung ganun talagang ka grateful grateful. ka talaga, di ba? Kasi, talaga namang, di ba kapag isipin mo, naputulan ka ng paa. Tapos pagising mo, biglang bumalik. Di ba? Parang sobrang saya mo bigla. Kasi, ay, nakakalakad na ako eh. Take for granted lang ng normal na tao na nakakalakad. Di ba? Kaya simula nung narinig ko yun, parang in-incorporate ko na siya sa meditation ko na thank you kasi nakakahinga ako. Thank you sa heart ko kasi nga nagpa-pump ng blood. Thank you sa ulo ko kasi pinoprotect niya yung brain na which is nandun nanggagaling yung conscious, yung mga ideas na makapag-put sa akin into greater, parang ganun. Like, oo nga, ang lupit pala ng utak ko talaga. Tapos pagising ko, wala, ako na talaga si Superman. Sobrang galing ko, sobrang lupit ko. Ganun talaga. Wala nang titibag. So yung foundation, parang ganun. Oo. Actually, feelings, Like, yun yung ano, nararamdaman ko, pero kung skeptic pa rin, try nyo na lang siguro. Siguro yan ang pinaka-masasuggest ko, try nyo na lang. Pero actually, ako ang dami ko na natututunan. Yung mga sinasabi ko ngayon ko lang natutunan. Ganun, parang lang, di ba? Maganda lang. Maganda effect, guys. Ako na Subukan sabi nyo. sa inyo, subukan. Dapat bukas, mag-morning routine ka na, i-post mo sa pugad ng itlog yung ano mo. Oo. Kung ano nangyari. Morning routine mo. Para naman sa mga kaitlog natin na hindi pa nag-meditate, marami naman sa YouTube mga guided Kung meditation. Oo. Actually, yun lang rin yung plano ko. Guided meditation muna. Hindi pa naman ako marunong eh. Pero Tapos, yun, wag lang mag-expect ng result. Oo nga, tama. Kasi ang gawin lang ng gawin. Kasi di ba yung iba, wala naman nangyayari, titigil ko na to. Gusto pagtanim. Kakainin na agad, di ba? The day The day. you eat, The day you plant the seed, it's not the day you eat the fruit. Para sa TikTok lang yan. Unang post mo, 200 views. Ganun talaga. Ganun talaga. Buti nga may nanood. Oo. Tanim na ng tanim. Oo. gawa Post na ka lang ng ng post, di ba? Tira lang ng tira. Parang ganun. Puputok din yan. Di ba? Wala. Diba? Sabihan ng aming mentor, Coach Paolo. Shoutout sa'yo, Coach Yes. Paolo. Gas ka na sana namin sa susunod. Tira lang na tira. Puputok din yan. Galing, no? Wala. Maganda, favorite ko lang. Maganda itong usapan natin. Oo, ganun. Kasi sobrang halaga ng morning routine. Sobrang halaga ng i-start mo ng maayos yung umaga mo. Doon na yun eh. Isipin mo, lahat ng tao nag-morning routine. Isipin mo, makakasalubong mo sa traffic, di ba? Wala nang nag-road Actually, rage. naisip ko yung kanina. Wala nag-road rage Naisip ko talaga. yung kanina, nung nag-drive ako, sabi ko kanina, paano kayong lahat ng tao nag-morning routine? Siguro, bawas na yung mga nag-road rage. Siyempre, meron at meron. Hindi naman yan laging, wala naman perfecto na yung laging nararamdaman mo yun kahit ng morning routine ka eh. Siyempre, may mga problema talaga na hindi kayang daanan ng morning routine mo. Pero isipin mo bawas, di ba? Isipin mo, magkakasalubong kayo, magkabanggaan kayo. Paglabas mo, inhale, exhale lang kayo parehas. Okay. Tapos usap lang kayo ng maayos, o di Ano ba? gagawin natin? Di ba? Ayun na, mapag-usapan. Kasi paglabas mo, ano po? Si Bangboy. Si Diba? Bangboy ang makasalubong mo. Di ba? Di ba? Paano kung yung paano ko yung mundo, di ba? Lahat nag-morning, nag-meditate, talaga nag-morning routine na Pag ganyan. lahat daw nagaganyan, wala daw gera. Pwede, di ba? Yun yung parang na-vision niya. Siguro kung lahat tayo nagaganto, walang Hindi kasi mas mapag-uusapan before Okay, grounded. Grounded tayo. Open ka eh. Di ba? Kasi kalmado ka eh. Di ba? Kasi di ba yung mga decision mo naman na mali is because Emotion. Emotion mo yun eh. Magulo yung utak mo eh. Di ba? So, paano kung kalmado ka? O pag-usapan muna natin. Ano bang mga solusyon, ganyan. Di ba? Parang yun, siguro isa rin sa mga, ini-envision ko bilang kaitlog na maging yung mga kaitlog natin na nanonood is magkaroon din kayo ng solid na morning routine talaga na mag-meditate. Yung pagdadasal niya, meditate nga rin yun. Meditation niya. Hindi naman yung katulad ng na-imagine nyo na mga Buddha, mga monk, ganyan. Hindi naman ganun. Parang magkaroon ka lang ng kahit 5 minutes ng oras mo na tigil muna. Pahinga muna. Alam mo tayo dito. Time ko muna ko. Focus muna ako sa Sarili. maging present lang ako. O balik ka muna sa i-ground mo lang yung sarili mo, di ba? Yun sa akin. Ganda. Ayos talaga, guys.
Saka Ngayon. nakakatawa kasi parang na-mention mo rin na kapag natuto ka nga and nasanay ka mag-meditate, parang makokontrol mo yung emotion mo, no? Lalo yung anger mo. Kasi guys, okay ang emotion. Okay talaga ang Oo, emotion. normal yan. Normal yun. Naramdaman mo yan as tao. Ang di okay, pag ikaw na yung kinokontrol ng emosyon mo. True. Dapat ikaw yung master ng emosyon mo. Hindi Kailangan ipakita mo other sa way utak around. mo na, ano ako, kaya kita, ganyan, Oo. di ba? Okay lang ba, nasaktan ka, umiyak ka. Oo. Pero after nung masaktan ka, ano nang gagawin mo next? Ano ka na lang ba? Mukmuk ng mukmuk Oo, o iyak na lang magpukpok ng ba? pukpok? Logi yan. Flo G, ano? Oo, tama. Di ba? Ganun. What's up, Flo? Baka naman. Paano nanonood? Baka nanonood, Flo. Nanonood. Nanonood. Ay, nanonood. Million viewers. Flo, sana sa susunod. Huwag ka tayo mukmuk ng mukmuk. Isa mo. Tama. Oo. Kaya parang yun nga din, parang may nakapagsabi din na narinig ko din na yung gratitude din is parang vitamins daw. Kailangan mo rin talaga siya, yun nga, i-take mo lang siya ng iti. Kasi nga, yun nga, the day you plant the seeds, not the day you eat the fruit talaga. So, sa umpisa talaga hindi mo makakapansin yung effect. Pero, eventually, try mo lang 3 months. And malaking effect kasi namin community ka. Oo. So, sa mga kaitlog natin dyan na gusto Wala pa sa mag-meditate, community. sama kayo sa pugad, magano tayo doon, darating time na sabay-sabay tayo mag-meditate Meditate. doon. Oo. Kasi syempre, kung kumari kayo, hindi naman kayo nag-meditate, di ba? Ako. Wala rin nagpo-push sa akin or sa atin, sa inyo na mag-meditate din or mag-morning routine, di ba? Ganun lang. Kumbaga, Saka di mo kasi Sobrang may malaki- kapag wala namang nagsasabi. sobrang halaga ng community. Wala. So, pugad kita tayo sa pugad. Pugad ng mga itlog, group sa Facebook. Hindi pa kayo naka-join, join na kayo. A. Pugad ng mga itlog. So yun, grabe yung learnings natin and yung mga wisdom. And yun, sa mga hindi pa nga nag-meditate, i-try nyo na. And also, yun lang, sobrang solid. Kung gusto pa ninyong ituloy tong mga gantong usapin, ay makinig lang kayo. Like, share, subscribe, and join Pugad ng mga Itlog community sa Facebook. Ayan, guys. Okay. Ano pa bang sasabihin nyo? May gusto At saka pag may kayo? mga gusto silang topic, pwede kayo mag-comment. Oo nga. Pag meron Suggest kayong nyo. gusto, ano bang Pwede nyo tanong, ano bang skincare routine mo? ano bang Oo, opinion? pwede. Ang opinion ng isang kaitlog dito. So yun, kailangan din namin ng inputs nyo guys para meron tayong pag-usapan. And kung gusto nyo ulit mag-guest, Saka para malaman natin kung ano bang gusto nila ring pag-usapan talaga. Tama. Mas malaman, kasi mahirap naman guys, di kayo nagsasalita dyan eh. Kaya nga, nakakalimang episode na kami, hindi ka naman kayo nagkasalita dyan. Hindi pa rin nagsasalita. pinopost nyo lang kung sunny side up o nilaga. Kaya nga Post kayong topic. Yun, pwede pala natin gawin topic. Sunny Sunny side side up. Pero kidding aside, yun nga, ano lang kayo guys, comment lang kayo ng mga gusto nyo pang pag-usapan, and if you want to guest, then PM nyo lang. Kaming lahat. Kahit sino. Kahit sino sa amin. PM nyo lang. Apat. Yeah, so with that, Thank you mga kaitlog and Thank you mga taga. bye-bye. thank you mga kaitlog. Thank you mga kaitlog. See you. And Bye-bye. kita-kits sa episode 6!